1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, kauuwi ko lang galing sa camp. At ayun nga, Diyos ko, naloka ako. Medyo napagod ako, but masaya yung experience kasi feeling ko masaya yung mga bata. Umuwi silang may mga ngiti at full of experience. Kaya, successful syempre, di ba? So, yun lang naman yung happiness ko na parang gusto ko rin makitang masaya yung mga bata ko. And then, ayun. So, syempre, tuloy ang chika, tuloy ang ligaya, tuloy ang buhay. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan. Syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa mga makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, eto nga si Victoria, bagong Miss Universe franchise organization dito sa Denmark. So, siya na nga ang may hawak ngayon ng franchise ng Denmark. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay, hindi ko alam kung sinulot niya to doon sa dating nag-produce sa kanya ng Miss Universe. So, hindi ko alam kung ano yung real score. Kung sila bang dalawa ay okay or magkasosyo. So, yon. So, pero syempre happy ako kasi 'di ba parang after na maging Miss Universe, so parang na-feel ko na naging interesado siya sa negosyo ng Miss Universe. And then, bilang Miss Universe, syempre, mas alam niya kung ano ang hinahanap ng organization, di ba? Pero syempre, may dating may hawak dyan at hindi ko lang alam kung okay silang dalawa. For sure, okay silang dalawa, di ba? And then, I hope na sana ay maayos yung kanilang negosyo dito bilang franchise owner ng Miss Universe Denmark. O, di ba? So, hindi na ako magtataka kung bakit magkakaroon ng interest itong si Miss Universe Victoria na hawakan ang franchise. Kasi yung iba namang mga Miss Universe din, katulad ng Puerto Rico, di ba? So, humahawak talaga din sila ng mga franchise ng Miss Universe. At kahit din naman sa Mexico, ganun din. So, feeling ko, in the future, etong si Fatima, ay hindi rin ako magugulat kung siya ay magiging franchise franchise organization ng Miss Universe Mexico, di ba? Parang Lupita Jones lang, mga tipong ganon. But, let's see. Wish all the best para sa bagong franchise owner ng Denmark na si Victoria na dating Miss Universe 2024. So, yon. So, nakakaloka, no? Anyway, so good luck and wish all the best sa kanya. And then, syempre, para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, nanalong Queen of Ilocandia. Syempre, si Kurt na nga ang tinanghal bagong reyna. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Di finally, di ba? So, yon. So, maganda naman siya at alam naman natin na magaling talaga yan. And then, ayun. So, natuwa ako kasi, di ba, na-inspired siyang bumalik sa pageant. Kasi last time na hindi siya nanalo noon sa, Miss International Queen Philippines, ay ang sabi niya, hindi na muna daw siya lalaban sa pageant o hindi na muna siya magbabalik.
Pero natuwa ako kasi syempre after a year, o di ba, nakita natin na lumalaban. Wala pang 1 year eh. So, ayun. So, nakita na natin lumalaban siya. So, maganda yan. And I hope na makita din natin siya uli sa Miss International Queens itong taon na to. At maganda ang swerte. So, tuloy-tuloy mo lang yan, Kurt. And congratulations sa pagiging bago mong reyna dito sa Queen of Ilocanja 2026 from Misamis Oriental. O, di ba? So, hindi ko lang alam kung ano ba, ilalaban ba nila to doon sa International Queen. So, malalaman natin. At excited ako kung sakaling sasali siya uli doon. Diba? So, yon. So, abangan natin yan ng bonggang-bongga at malalaman natin kung anong magiging eksena niya sa kanyang pagbabalik sa Miss International Queen kung plano nga ba niya. So, para naman sa sumunod nating chika, eto nga, syempre, kaabang-abang na talaga ang mga pambato natin sa MGI All-Stars. So, tingin mo, Mama Sam, Philippines kaya ang mag-uuwi ng title ngayon sa kauna-unahang MGI All-Stars? To be honest, natutuwa ako kasi may mga candidates tayo dyan na malalakas. Pero syempre, huwag kayong mag-expect na parang tayo na ang sure naman nanalo. Kasi hindi naman natin alam kung ano ang preparasyon na gagawin ng ibang candidates. Lalo na syempre may mga experience na rin sila for international pageant. Ang maganda lang dito, 4 yung kandidata natin. So, meron tayong lakas na malaking chance na parang makuha natin ang corona, di ba? Pero huwag kayong mag-expect. Ayan na naman tayo eh. Mag-expect tayo ng bonggang-bongga pagkatapos pag hindi tayo nanalo, galit tayo, di ba? So, take it easy. I-enjoy lang natin ang kanilang laban dito sa MGI All-Star sa May. Malapit na, 1 buwan na lang. 2 buwan. So, yon. So, i-enjoy lang natin. And then, tignan natin kung ano ang mga preparasyon na gagawin ng mga candidates natin. So, yung chance na makuha natin yung corona, nando doon. Pero, syempre, hindi pa natin sigurado yan. Kasi, syempre, competition to. Hindi natin alam kung ano ang magiging laro ng ibang candidates. But, ang alam ko lang for now, malakas ang laban ng Pilipinas. Di ba? So, wish all the best and good luck. Wag lang tayo masyadong mag-expect sa kanila kasi baka mamaya ayun nga, hindi tayo masatisfy sa mga makita natin sa kanila or merong pang ibang mag-dominant talaga, di ba? So, yun. Alam nyo naman, competition to at medyo mahigpit ang magiging labanan. So, para naman sa sumunod natin, chika, dalating sa Miss World Philippines, Mama Sam, tingin mo, malakas ba ang laban niya sa darating na Miss World? Ang tanong, kailan ba ang Miss World? So, kung akong tatanungin mo, syempre, gusto ko talaga yung beauty niya. Napakasimple. Pagkatapos, alam mo na may ibubuga sa kompetisyon dahil marunong, may sariling advocacy, di ba? So, natutuwa ako kasi parang feeling ko, etong taon na to, kung mananalo nga sila Union, so parang ang lakas ng Pilipinas sa international pageant. So, talagang aabangan mo sila. Possible na may uuwi natin yung 2 corona, di ba? So, hindi natin alam kung ano yung mga kapalaran nila na nag-aabang sa international pageant. Pwedeng yes, kasi may laban sila. Pwede din namang hindi. But for now, siguro, suportahan na lang natin kung ano yung preparasyon na hinahanda nila para sa magiging laban nila. Lalo na dito kay Miss World Philippines. Kasi kung titignan mo, si Miss World Philippines, talagang package siya for the Miss World. Magaling na atleta. Kasi di ba parang nagra-run. Tapos yung advocacy niya talagang legit. Tapos matalino. So, nandoon ako na talagang looking forward ako sa darating na Miss World ngayon. And let's see kung ang pambato nga ba ng Pilipinas ay mag-shine like a diamond star uli sa laban niya sa Miss World. So, tingnan natin kung ang pambato nga natin ay siya na nga ang susunod na Megang Yang. O, di ba? So, yun yun eh. Yun yung inaabangan natin doon. At good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa laban ni Imelda bilang pambato ng Kalibo Aklan dito sa Miss Universe Philippines? To be honest, maganda si Imelda, no? Nalungkot lang ako kagabi kasi hindi siya napasama doon sa top 12.
in-expect ko ba siya? Hindi naman. So, yun. Kumbaga, parang nandoon ako sa part na alam kong palaban siya. So, hindi naman porket na wala ka doon sa top 12 ay wala ka ng chance na manalo or hindi mo na mailalaban ng sarili mo. Hindi yun ang basihan. Kumbaga swimsuit lang to. So, syempre, may kanya-kanya pa rin silang laban na gagawin katulad ng preliminary competition sa evening gown and swimsuit. So, doon nila ipapakita yung galing nila. So, etong kagabi, yung nangyari ay challenge to sa mga candidates. And then, hindi porket naman na wala ka dyan, ay wala ka na. So, ako, yung ganda niya, talino niya, nandiyadyaan, and then, tignan natin, di ba? Mahirap naman kasi magsalita, ay nako, hindi naman nanalo yan, tapos biglang mamaya nandiyadyaan, o winner. So, ngayon, ang nakikita ko sa kanya, ay lumalaban naman siya at gusto ko si Imelda eh. Gusto ko yung beauty niya para siyang si Angeli Ann Scott Kemes, di ba? Maganda si Imelda and I hope na sana mailaban niya yung laban niya dito ng bonggang-bongga para hindi naman sayang yung pagbabalik niya sa mundo ng pageantry. Pero kayo ba? Ano ba tingin niyo kay Imelda? So, yon laban! So, yon mahirap kasi hindi natin alam kung ano yung ginagawa nilang preparasyon. Basta nandoon lang ako na nakikitaan ko naman siya ng potential. Nakikitaan ko naman siya na may laban siya. So, nasa kanya na lang yun kung paano niya ipapalo yun ng bonggang-bongga. Eh, tingin ko naman, ginagawa naman niya yung lahat ng kanyang makakaya. Diba? So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, syempre pambato ng Taguig, umariba kagabi ng bonggang-bongga sa swimsuit competition. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Congratulations. Congratulations kay Taguig kasi syempre, nakita naman natin kung paano naman niya inilaban ang laban niya kagabi. And then, sabi ko nga, ang maghuhusga ng laban niya ay ang langit. Ang mga bituin sa langit ko, ito ba ay kanyang kapalaran? So ako para sa akin, job well done, para kay Taguig. Ginawa niya yung best niya at ginagawa niya yung best niya. At naniniwala ako na makikita at makikita yon ng itaas. So just keep fighting na kung ano yung kaya mong gawin hanggat sa dulo ng kompetisyon na to and be consistent lang sa mga ginagawa mo. So maganda yung performance niya kagabi. Talaga namang maganda. Hindi ko naman ako nagulat doon kasi parang ako naman ine-expect ko na talagang dapat mag-perform siya kasi performer siya, di ba? So, ayun yung iniisip ko kagabi. So, kung ano yun naman yung nakita ko kagabi, na-satisfied naman ako sa lakad niya, sa performance niya. Kumbaga parang, okay. So, na-hit niya yung yung ine-expect ko. Kaya sabi ko, okay, job well done. Di ba? So, syempre, titignan natin kung ano yung next step. Kasi ang kapalaran dito ni Taguig, winner or kung tatanggap siya ng corona, mabibigyan ng iba. Kung hindi naman, wala. Di ba? So, universe talaga. But, kung tatanungin mo ako, may laban ba siya talaga, Mama Sam, sa universe? Sa performance na pinapakita niya, yes. Malakas yung laban niya. Nandoon sa hit na parang talagang possible na siya ang makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines, di ba? Kasi magaling, marunong, nagpa-perform. But, syempre, ang huhusga dyan, yung mismong kapalaran nila, kung ito ba ay para sa kanila o hindi. So, yun yung aabangan natin, di ba? So, but, for now, masasabi ko, malakas ang laban ni Bella Ismael. So, huwag kayong magulat kung siya ang magiging next Miss Universe Philippines natin. At kung hindi naman, kasi meron din naman talagang malakas din. So, kaya medyo mahirap na parang sure na to sa kanya kasi may iba talaga din na nagper-perform. But yung ginagawa ni Bella Ismael, yung best niya, job well done. So, yan. Ganon. Laban lang, Bella. Kaya mo yan. And then, syempre, ano naman daw masasabi natin sa pambato ng Iloilo na nakapasok sa top 12? Well, nakikitaan nila siguro ng potential, nakikitaan nila ng performance. So, bakit hindi? Malakas ang laban ni Iloilo at nakikita ko naman na ginagawa naman niya yung best niya. So, yon. So, maganda din naman yung ipinakita niyang performance kagabi at ipagpatuloy lang niya yon. Pero tulad nga na sinabi ko, hindi porket pumasok ka dyan sa top 12 ay panalo ka na. So, syempre kailangan consistency hanggang sa dulo ng competition. So, kung nagawa mo dyan maipasok ang sarili mo kagabi, kaya mo yang magawa sa susunod na laban. Diba? Kasi diba may mga labanan kasi dito sa Miss Universe Philippines na magaling doon sa
tawag dito, magaling doon sa swimsuit, pero wala doon sa finalist ng Miss Universe Philippines, tong mga nakaraang pageant, di ba? So, laban. Basta be consistent. Kung ano yung ginawa mo kagabi, ipagpatuloy mo lang o pagandahin mo pa pagdating sa prelim. For sure, makakarating ka sa dulo ng competition kasi nakikita naman na talagang palaban, di ba? Malay mo, makarating yan ng top 5. So, ngayon pa lang nakikitaan ko na ng galing. Pero eto, para sa sumunod naman nating chika, Justin Pilisarta, may kupas pa. Talaga namang ipinakita ni Justin Pilisarta kagabi ang kanyang performance level para sa swimsuit competition ng Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko ay ang bongga. So, yon. So, syempre na masaya ako dahil nakapasok si Justin Pilisarta sa 12 kagabi na babae na pinipili. And then, ayun, job well done din. At eto, pinatunayan lang ni Justin Pilisarta na may ano pa siya, may kupas pa. Ano ba? Ano bang tawag dito na may asim pa? Kumbaga, kaya pa niya. Oho, so yan. Kaya hindi imposible na si Justin Pilisarta ang isa sa mga maglaro talaga sa corona ng Miss Universe Philippines. Kung ano man ang corona na naghihintay sa kanila, maaaring isa siya sa mga pwedeng kumuha neto. Actually, pwede din siyang supranational sa totoo lang. And then, kung hindi man universe, di ba? So, pwede siya sa ibang corona. At, ayun, kagabi, pinatunayan niya at sana nakontento kayo sa laro niya. Ako, masasabi ko, bongga. So, yun, congratulations, Justin. I'm happy for you. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, syempre, si La Union, hindi daw pa sigurado na kanya ang corona. Sabing ganon ng mga basher niya. Anong chika mo dito? Siyempre yung mga basher niya, ganun talaga ang sasabihin, di ba? Na hindi naman sure na ikaw mananalo dyan. Nako, grabe ko makaliyad. So, ako, ang nakita kong performance kagabi ni La Union, ay talagang masasabi ko, ay eto na yun, dapat yung ipadala talaga sa Miss Universe. Ko na lang, kapag hindi nyo pa nakita yan, ganon. Pero kasi syempre, hindi naman natin mabiblame yung mga reaction ng iba't ibang klase ng tao. May nagustuhan, merong hindi, may nagtaas ng kilay, meron namang hindi, meron naman natuwa, di ba? So, iba-iba eh. Kaya ako, masasabi ko lang, kung ikaw ay marunong kang tumingin ng isang kandidata na dapat mo ipadala sa Miss Universe, ay hindi ka magdadalawang isip na dapat sila Union yun. Kasi ang ibinibigay nila Union kagabi na performance ay talagang performance level. Kumbaga parang yung doon sa sinasabi niyo yung paliyad-liyad niyang gano'n. It's a posing, it's a signature posing na siya lang ang gumawa noon. So kagabi, sa totoo lang, magaling ang performance na April Smith. Nakita natin na talagang kumabog ang April Smith ng bonggang-bongga at magaling din talaga sila Union. So ako, tansya ko dito kung hindi sila Union ang Miss Aqua Boracay si April Smith. So, sila sa kanilang dalawa yon. Oho. So, the rest, syempre masusupresa na lang ako kung mapupunta sa iba. So, ang pagpipilian ay nasa top 12. But ako para sa akin, I think it's La Union. Oho. So, yon. So, good luck, di ba? So, ako nakikita ko sila Union na total package talaga. Yung package niya kasi hindi lang ganda, hindi lang talaga yung level ng performance niya, kundi talagang alam mo may ibubuga talaga. At you cannot underestimate yung kakayahan niya. At higit sa lahat, nararamdaman mo na she's still humble, no? Kahit na alam mo na eto na yung quality niya, hindi niya nilalagay sa ulo niya. Nandoon siya sa part na she did, ginagawa lang niya yung best niya. And then, yung best niya ay the best talaga, di ba? So, yan. Hindi pilit, hindi, kumbaga parang nandoon lang na parang nakikita mo na ini-enjoy niya talaga yung floor. The way kung paano siya maglakad, kung paano siya rumampa. Kaya, congratulations, syempre, sa pambato ng La Union. And then, let's see kung siya nga ba ang mananalong Miss Universe Philippines ngayong taon na to. But for now, sa nakikita ko, I think ang lakas nung chance niya na makuha
ang corona ngayong taon na to. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Naloloka din ba kayo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow o nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.